Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start our conversation, my dear friends and ladies and gentlemen, i-honor muna natin, no? Let us honor our subscribers. They are now 6,268 subscribers. Dalawa na lang, 2,070 na, 6,270, and 32 na lang, magiging ano na tayo, 6,300 subscribers. And hopefully, tomorrow we can be able to get that. And then friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. Okay, so ano tayo, no? Kanina, grabe talaga nangyari mula nung Sunday, no? Hindi ko rin alam. Pero alam ko naman na dito rin pupunta ito, no? Lalong-lalo na sa pag-uugali ni Pangulong Duterte. Alam naman natin, kilala naman natin yan, eh, no? Palamura talaga, matapang. Kita mo nga nagtabog ng ganun, di ba? Ngayon, ano tayo, no? Rodrigo Roa Duterte versus no Ferdinand Romualdez Marcos Jr. No? Yan. Okay? In terms of age, syempre, mas nakakatanda ito si ano no, si Rodrigo Roa Duterte no. Parang kung ano, parang anak na niya no, si Bongbong Marcos. Okay? Ganun po ang edad no. Talagang ano 50 plus lang niya ay 60 na no. Aba, hindi man anak, kaibigan siguro, nakakatanda kaibigan, tito, ganyan. Basta nakakatanda, kumbaga. No? Now, ang ano dito, dating Pangulo, no? Itong si Rodrigo Roa Duterte, taga Mindanao. Okay, si Ferdinand Marcos naman ay Pangulo natin ngayon, okay? Dating naging gobernador ng Ilocos Norte, okay? Naging congressman ng Ilocos Norte, okay? Naging ano rin yan, no? Naging senador ng Pilipinas, one term. Okay? Yan. Katapos niya, tumakbo bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas, ngunit natalo ni Leni Robredo. No? Sabihin na natin natalo ha. Pero syempre may contention din yan. Okay? O yan. Tapos si Rodrigo Roa Duterte, naging mayor yan. No? Matagal. Naging vice mayor din yan. Okay? Naging ano din yan. Naging congressman din yan. So, Rodrigo Roa Duterte, hindi pa yan natalo sa buong buhay niya. No? Sa pagka-politiko. Si ano naman, si Bongbong Marcos na natalo na isang beses yan ng senador noong 2000, no? 1995 at saka nung vice president siya, natalo siya ng ano nung kay Leni Robredo. Okay? So ganun po ang history, no? Pero ngayon, sa ngayon, ano po 'yan, no? Ganito po kasi, si Digong Duterte ay hindi totoo lang, sa totoo lang, hindi naman talaga sinuportahan si Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Gano'n, no? Pero siyempre in spite of that, hindi pressure ni Bongbong Marcos si Sara Duterte na suportahan siya ng kanyang ama. Walang gano'n. Hindi gano'n, no? Sobrang bait nga ng tao, eh, no? Kahit na sinisiraan siya, no, kahit na obviously na he was referring to Bongbong Marcos, yung drug addict, di ba? Nung panahon ng eleksyon, natandaan niyo yun? Pero hindi umimik ito si Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung totoo o talagang mabait talaga no si Bongbong Marcos, di ba? Something like that, no? Now, sabi cocaine daw eh, no? Hindi, ako hindi pa nakakita ng ganoon eh, no? Cocaine. Okay? Alright. Now, may kaso din naman si Pangulong Duterte, di ba? Yung ano natin, yung kaya nga nagka-ICC yan eh, no? Talagang nilabanan yan ni De Lima, ni Trillanes, at saka kung iba pa. Pero kung konti na lang sila, nung lumalaban sila. Ngayon, talagang lumabas ang galit ni Digong Duterte kay Pangulong Marcos. Parang first time in the history na ganito, no? Isang dating Pangulo nagagalit sa Pangulo ng Pilipinas, no? Parang hindi ganun ang nangyari in the past, no? So parang nagre-retire sila. So Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, I suggest that ano na, you retire na, no? Manahimik na tayo. No, hayaan mo na yung posisyon, hayaan mo na ganyan, something like that. Delikado, baka makulong eh, no? Ewan ko, sana magkaroon ng legal moves ang Ferdinand Marcos Jr. Okay? Yan, tayo, wait lang ha. Meron lang tayo ayusin. Ayan, okay? Junior. Yan, okay? Okay, yan. Ferdinand Marcos Jr. Alright? Ngayon, di ba? Sinabi niya noong linggo, talaga nag-speech talaga si Pangulong Duterte, no? Rodrigo Roa Duterte, sabi niya,
Sabi niya gano'n 'no, drug addict daw, ganyan-ganyan, magkukuditan, parang gano'n 'no, something something like that 'no, mga pinagsasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte 'no. Eh, parang first time ko narinig na ganyan 'no. Noynoy Aquino nga, eh, 'di ba? Noynoy Aquino, nanahimik talaga siya, hindi siya nakialam 'no. I mean nagsasalita din siya nung unang mga bandang o ano, hanggang namatay siya, 'di ba? Pero ano, 'di ba? Gano'n gano'n po talagang sistema 'no, 'pag ikaw ay hindi na pangulo ng Pilipinas, magre-retire ka na 'no, hindi hindi na gano'n, okey? Eh, ngayon, eto bakit 'di ba? Ngayon sinasabi pa hihiwalay ng Mindanao, bakit gano'n? 'Di ba? Eh, hindi mo naman naiaayos ang Mindanao 'no, nung pangulo ka 'no, eh, nagkaroon pa ng budget ng 51 billion. Eh, ngayon parang natatabunan na yung 51 billion pesos dahil sa pag-aano mo 'no. Ba choice yun, eh, choice yun. Eh, patunayan mo din na hindi ka guilty sa ICC, okey? So, something like that 'no. Eto si Pangulong Marcos ay, puwede rin naman niya patunayan niya hindi siya drug addict, gano'n, 'di ba? Parang ganyan. Eh, sino ba kakampihan ng Pilipino? Rodrigo Roa Duterte o Ferdinand Marcos Jr.? Sino? Sino ang pipiliin? Dapat nga bang pumili ang bawat isa sa atin kung sino dapat dito? Now, na-elect na natin, eh, na-elect na si Ferdinand Marcos Jr., 'no? Na-elect na siya as President of the Republic of the Philippines. Ano pa, 'di ba? Kung ayaw niyo sa kanya, ano, mag-file kayo ng case, 'no, sa House of Representatives, okay, ng impeachment against Ferdinand Marcos Jr. Tignan natin, 'no, kung alam niyo, hindi mananalo 'yan dahil ikaw pinagmumura mo na, nagbintang ka na sa mga congressmen and women natin, 'di ba? Okay? So sabi mo corrupt sila, wala silang prinsipyo, et cetera. Pero hindi dapat gano'n, 'di ba? Kung may kaso, i-filean mo, 'no? Kung hindi, maghintay ka hanggang 6 years, filean mo ng kaso si Ferdinand Marcos Jr. Kung drug addict pa siya, against ba 'yun? Mag-file kayo ng case, something like that, kung may ebidensya kayo. Pero kung wala, i-stop it, please, 'no, Pangulong Duterte, 'no? Kasi hindi lang presidente ang kawawa dito, kundi ang ating bansa, 'no? Hirap na nga yung tao upang ibenta ang ating bansang Pilipinas sa mga, investors sa iba't ibang bansa, 'no? Kaya nga siya nagta-travel, et cetera, 'no? Oh, okey, sige, kayo kayo bayan, kung kayo ang tatanungin kung sino ang pipiliin natin, Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, o ang ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr. Okay, sige. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman maging parte ka ng ating pamilya at hindi lang pamilya but community, and we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.